Mga kababayan, may binulgar po ito si Congressman Isidro Ungab ng Davao City. Kaninang hapon po lumabas ang kanyang pahayag sa media. Watching from Bahrain si Cherry Borlas at si Maris Dacomi from Hong Kong, and Ronald Peralta and Maita Pangilinan and Ma'am Linda. Ang kambal ni Ma'am Emmy, ang walang sawang nagmamahal sa bansang Pilipinas, kagaya po nila Doc Elmer Ninyo at nila Brother Beethoven, all of you. Kaya nga nandito kayo sa channel ni Ka Eric, di po ba? Dahil pareho po ang ating common advocacy. Saan man tayong banda o bahagi ng mundo, sa ang panig ng Pilipinas, iisa po ang ating tibok ng puso at ang ating diwa at direksyon, mahalin at paglingkuran at isulong ang kabutihan ng bansang Pilipinas at ng ating mga kababayan. Roel Sakay, lalaban tayo Ka Eric, basta makita nila na nandyan ka, okay na yan Ka Eric, nakakatulong ka sa amin. Thank you. Loli Salta, God bless. Sino pa nandito? Marisa Manalo and Janice Debloe. Debloe. How do you pronounce that? Debloe? Baka French ito ang asawa ni Janice. Marisa Manalo from Singapore and Amor Ra from Zamboanga City. Keep safe Sir Eric and salute. Okay. Sinabi po ni Congressman Ungab na pinakialaman at minaniobra ng mga sindikato ng buy-scam ang dalawang items na supposedly protected component of the budget yan under the law. Hindi po pwedeng yan ay galawin mo o kaya ay imaniobra mo. Ang binanggit ni Congressman Ungab na pinakialaman ng buy-scam, supposedly BICAM po yan, Bicameral Committee Conference, kung saan ang team ng Senado at ang team ng House of Representatives, they build and meet up a committee na tinatawag na Bicameral Committee Conference para po masynchronize ang anumang mga portions ng batas o panukalang batas, including the budget. Kaya po may tinatawag na BICAM conference. Pero itong sa budget by scam na ito, tinawag ito na by scam. Scam dahil skandalo ng pangungurakot at mga pagpapalusot. Kaya nga parang tinawag na rin na sindikato budget ang nangyari sa GAA 2025 or the General Appropriations Act. Okay. Ano po, Roel Garcia, shout out para kay Inday Sara 2028. Ma'am Sinayda Lee, nakita kita kapatid din ito ng mga kambal na sa Taiwan po ito. Samantalang ang kambal na si Ma'am Emmy, Ma'am Linda po ay nasa Vienna, Austria. And then si Doc Elmer na sadyang abay sa Jersey Shore University Medical Hospital, na greet ko na po. Kim Yu, sabi niya, gandang gabi ka Eric. Ano po ang pinakialaman? Ano po ang minaniobra Miss Locks and Marisa Manalo nitong pakialamero at sindikato na grupo ng buy-scam? Binubuo po ito ng mga grupo noon nila Stila Kimbo, Saldico, and among others. When we talk about the GAA 2025 or the General Appropriations Act or the budget proposal na sinindikato sa buy-scam at pinirmahan din po Raymark Abansado kasama si Brother Etchel and Fel ng Kingdom of Jesus Christ sa New York, Connecticut, and Northeast America. Wow! Tama po ba? Sa ating kapatiran sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po ang pinakialaman. May tinatawag pala na account na SAGF, Special Accounts General Fund. At ang isa ay UIGF, Usable or Used Income for General Fund. Use income. Na ito po ay mga savings ng mga agencies of government na hindi pwedeng pakialaman ng Kongreso sapagkat under the law, they are entitled na ito po ay gamitin sa kapakanan ng kanilang agencies, mandate, programs, and projects. For example, kung mayroong matitira po na projected na 200 or 500 million, for example, sa DSWD,
hindi po pwedeng kuhanin yan ng Congress at i-move papunta sa ibang items. Sapagkat under the law, yan ay UIGF or Use Income General Fund. Protected proportion po yan ng budget cycle na inaaprubahan ng Kongreso. So ang isa po, SAGF. Ito po ang Special Account General Fund. Dito po nabilong ang kategorya ng mga calamity fund na ginagamit po for emergency and urgent and exigent situation na hindi po mapupuruhan ang ating gobyerno na mawawalan siya ng pundo o kukulangin siya ng pundo sakaling may mga kalamidad na mga malalaki. Kagaya ng nangyari po nitong recently, mga pagbabaha na sunod-sunod na mga pag-ulan at milyon na mga mamamayang Pilipino. Almost 10 million in Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, and then Central Luzon, lalo na Pampanga, Bulacan, and the area of Metro Manila po. Binaha po ito ng halos isang linggo noong nakaraang linggo lang. At apektado po direkta, almost kalahating milyong pamilya po ang direktang naapektuhan, affecting almost 10 million population with more than 15,000 families na napunta po sa mga evacuation centers, and yet halos walang maigalaw na pundo o sufficient na mga suportang pangtulong sa kalamidad ang gobyerno dahil nga pala dito sa ibinubulgar ngayon ni Congressman Ungab. Diyan po nabilong sa SAGF, Special Account General Fund, ang mga calamity fund at ang iba pang mga pondo na automatic po ay hindi yan pwedeng galawin. Kung si Congressman Ungab pa ang magdeklara, ito ay mga protective accounts. Protected accounts ito dahil mahalaga na hindi po ito mawawala at hindi po ito mapakialaman ng mga magnanakaw at mga buwetri at buayang mga kuratong na politiko sa loob ng Kongreso o Senado man. Yan pong purpose kung bakit tinawag ito na Special Accounts General Fund. No, pati Pangasinan ka, Eric, lubog din kami, especially Dagupan City. Sabi ni Cruz Maria Soledad. Thank you for the information, ma'am. So umabot pala hanggang Northern Luzon. Hindi lang Central Luzon, hindi lamang Southern Tagalog, no, kundi pati ang portions ng mga lugar at area sa Northern Luzon, mga kababayan. Randy Montalban from Georgia. Okay. So ito po, dalawang accounts ito, Special Accounts General Fund, na mainly mga calamity funds po ito at mga motor vehicle maintenance and use sa gobyerno po ito upang hindi maparalyze po ang ating mobilization and calamity response capacity ng gobyerno. Bong Salamo Atienza watching from Villamor, Pasay. Thank you, and Mary Ann Gumapal, ingat ka Eric palagi. So, ang pangalawa po, ito yung Use of Income General Fund. So, yung Use of Income General Fund, savings po ito ng mga gobyerno, ng ahensya ng gobyerno na marunong po mag-manage at magtipid at mag-ayos ng mga pundong hawak nila. At the end of the year, they are entitled to utilize ang mga pundong ito for the enhancement of their programs and projects necessary para sa kanilang agency. No, mga kababayan, subalit ito din ay pinakialaman nito ng Kongreso, lalo na sa Vice-Cam. Ang tanong, alam ba ito ni Ginoong Marcos? Definitely, alam niya ito kasi nire-review ito ng kanyang Economic and Finance Team. Ang ipinapadala po na tinatawag na enrolled bill, matapos po itong BICAM, ay yan po ay inaaprubahan sa Kongreso na tapos na for formality. Pero hindi na po nabubusisi. So ang kasindikatuhan pala at mga kuratong na maniobra ay nangyayari dyan sa Vice-Cam. Kung kaya, pagimik-gimik pa itong si Martin Romualdez at si Claire Castro na bantayan daw ang Vice-Cam. Samantalang ang binabantayan nga kayo sapagkat alam nyo na minamaniobra
ng mga alipores, yung tinatawag na small committee na binubuo ni Romualdez, na ito ang nagpapatupad ng mga kasindikatuhan upang mailusot ang mga nanakawin nilang pondo sa General Appropriations Act. At ang kulukoy na Bongbong Marcos po ay pinapayagan niya ito. Kiko Dalisay, Ka Eric, go, go, go! From the Bicol region, mabuhay ang mga former rebels. Thank you po, Kabal, no? At mabuhay at mag-ingat kayo dyan sa mga matagumpay ninyong mga information campaign para lubusan ng madurog at mahiwalay sa mamamayang Pilipino ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. No? Thank you, Kabala, sa panonood. Binabati ko po mga kasama ko dati na nagbalik loob na at naging bahagi ng paglalakbay sa kapayapaan sa ilalim po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kagaya po nila Kabal dyan sa Bicol region. Saludo, Kabal, at sa iyong pagpupursigi. Mag-ingat ka palagi dyan kayo sa Bicol. Mga kababayan, medyo mabigat po, may kabigatan po ito ang binabanggit ni Congressman Ungab. Hindi lang po sinindikato nila ang mga congressional insertions that according to the information being exposed by the Philippine Chamber of Commerce and Industry, mga grupo po ito ng mga Pilipinong negosyante at mga Chinoy, no? Mga Chinese-Filipino businessman din po, sinasabi nila na umaabot sa 700 billion pesos sa GAA 2025 or sa budget sindikato ni Marcos at nila Romualdez 2025, mga 700 billion po ang pinalusot bilang pork barrel at mga tinatawag na congressional insertions. Ibig sabihin po, hindi dumaan sa National Expenditures Plan. Ang National Expenditures Plan po ay ang proseso kung saan ang Executive Department ay bumabalangkas at nagkukonsolida ng buong budget proposal and expenditures projection na gagawin at gagamitin ng gobyerno sa isang taon. Doon po pinapasok yan. Itong mga congressional insertions na ito, hindi po yan dumadaan sa preliminary budget preparation. Ibig sabihin po, isinisingit ito. So maliban pala sa pangingialam nitong Vice Cam nila Romualdez at ng kanyang mga alipores na puro mga kawatan sa pundo ng bayan, no? Pasensya na kayo, that's the real word, kawatan sa pundo ng bayan, mga durubo at mangungulimbat ng kabanang bayan, nagbuo ng small committee within the Committee of the Vice Cam. At ito po ang itinuturo ng mga tao, si Saldico, Manix Dalipi, at sila Stila Kimbo, no? At sila yan ang mga tauhan ni Romualdez na nagmamaniobra, paano nila imaniobrang parang koratong sindikato ang budget para yung mga buo sa National Expenditures Plan ay mailusot nila nang hindi mapapansin. Mabuti po at nabusisi ito ni Congressman Ungab. At si Congressman Ungab po ay 2 beses na naging chairperson ng House Committee on Appropriations. At mayroon po siyang substantial experience, sapat na karanasan pagdating sa legislation, budget and finance ng Kongreso sapagkat matagal din po ito na nasa banking sector. Ngayon, may otoridad siya sa pagsabi na maliban sa pandaraya na pagbabalik ng pork barrel sa pamamagitan ng mga ipinaparking na mga pundo na itinatago nila Martin Romualdez na nakaparking sa mga DPWH, Department of Agriculture, Department of Education, among others agencies na hindi na iprograma, hindi rin hiningi, subalit sinalakpakan nila at isinalaksak itong pandaraya na pork barrel na tinatawag nilang Congressional Initiated Cash Allocation. Bugok style nyo. Yan ang ninanakaw nila. Hindi pa kasama dyan ang flood control. So mga 700 billion yan mga kababayan. At ngayon pinakialaman nila ang supposedly protected component of the budget. And what is that? Ito yung binabanggit ni Congressman Ungab na hindi dapat ito
minamadyong-madyong, minimekos-mekos, o minamaniobra para ilipat-lipat o kaya bawasan o kaya galawin at imaniobra para maging sindikato. Ang dalawang accounts na ito, delikado ito, na basta na lang pananampasin na minamaniobra pala ng vice scam. At ano po ito? Yung SAGF, which is the Special Accounts General Fund, na siya naman pong nakasakop sa mga calamity and emergency fund para sa ating mga kababayan, pati po sa pag-maintain ng mobility and vehicle and other components sa pag-andar po ng araw-araw na pangangailangan ng gobyerno. Diyan po ay ginalaw din nila. And we are waiting for the details kung ano po at magkano ang mga ginalaw dito sa SAGF that affected most likely kung bakit aligaga at hindi po kampante ang DSWD na kaya nilang harapin ang sunod-sunod na mga pagbabaha sa maraming bahagi ng Pilipinas sapagkat ang kanilang mga pondo ay kulang na at nasasaid na, nangangalahati pa lamang ang taon. Ito malamang ang isang pinanggalingan dahil ginalaw ng mga kawatan at buaya sa pundo ng mga alipuris ni Marcos at Romualdez ang Special Accounts General Fund na siyang sumasakop dito. Dapat protected accounts itong mga calamity fund na ito. Pangalawa, itong use of income na nasa protected category din, ginalaw din nila. We will wait on Monday or Tuesday kung matutuloy ang privilege speech on the floor ng Kongreso na gagawin ni Congressman Ungab. Mabuti po at mayroon tayong mga kongresista na buo pa rin ang loob at matalas ang pag-iisip upang maibunyag na mayroon palang galawan ng parang sinindikato na pati ang mga supposedly protected government fund para po ipangalagaan at ipasiguro ang mga kagyat na pangangailangan ng taong bayan sa panahon ng kalamidad at mga sakuna o mga kailangang may pundong nandyan, ay pinakialaman din po itong Special Accounts Fund at pati po ang mga savings ng iba't ibang sangay ng ahensya ng gobyerno, ginalaw din po ng Kongreso ni Tambaluslos sa pamamagitan ng sinindikato nila at alakoratong style na ginagawa sa loob ng vice scam, including itong use of income or savings ng mga agencies of government. Wow! Terrible! Ang kakapal, mga kababayan, walang kahihiyan, garapalan po ito. At ngayon, para hindi kunwari sila guilty, nagdiskarte. Sabi ng Barker ng Malacanang, ang kanilang tagapagtahol, ang sabi niya, wow, kailangan bantayan ng mamamayan ang BICAM during the budget process. Ugok. Ang binabantayan namin kayo at si Martin Romualdez at si Marcos sapagkat noong December 2024, when the budget bill was transmitted to Marcos, mayroon mga butal-butal, mga kababayan, at ibinulgar po ito ni Pangulong Duterte. Kasama niya si Congressman Ungab at sinabi nila na hindi bababa sa 13 pages, amounting to 241 billion pesos ang naunang nakita na mga blankong items pero may mga amount na inilagay, which is illegal sapagkat yan dapat ay dumadaan sa committee and plenary deliberation and approval. At hindi rin pwedeng gawin ng BICAM yan. The BICAM or the Bicameral Committee Conference is only for synchronization, not for insertion, not for manipulation, not for tampering. That should be emphasized. Subalit itong BICAM ay naging mas pudiroso pa sa plenary powers of Congress, ng Senado at ng House of Representatives, to the point that they can able to infiltrate the budget process at naipapasok nila ang kanilang kasindikatuhan. Ito ngayon ay mga patotoo na tama ang binulgar nila Pangulong Duterte at nila Congressman Ungab that may mga butal-butal ang budget bill
na pinadala kay Marcos na supposedly pipirmahan niya noong December 2024 para maging GAA 2025 or General Appropriations Act of 2025. Dinelay nila ng 10 days. December 30 niya na hinabol sapagkat yun pala ay hinilot nila ang mga butal-butal at blanco. Kaya tinatawag ito na sindikato budget, mga kababayan. Hindi na po ito nadidiscuss ng mga mainstream corporate media at ito po ay pambihirang tinatalakay kung kaya hindi ito nakikita at nauunawaan ng ating mga kababayan. Mabuti po at mayroon tayong balita at talakayan with Ka Eric na ibubulgar at nailalahad natin ang ganitong mga pananaw. Mantakin ninyo, 13 pages, 28 items, blanco at siningita ng amount, walang appropriation at mayroon ding appropriation item, wala pang amount, pinasa kay Marcos ng sindikato na Vice-Cam. That even those who are infiltrators in the government coming from the CPP, NPA, NDF ay hindi nila nakita na mayroong mga amount nga at sinabi nila may mga blanco nga ang pahayag ni Raul Manuel at nadulas ang dila nitong bulati dancer ng Kabataan in Peri Recruiter Party List na oo nga, sabi niya sa isang interview, may mga butal-butal at blanco pero hindi ko alam na iyon pala ay nanggaling na sa BICAM at akala namin may time pa to review. Wala na pala. Yun, nanggaling mismo yan sa mga sindikato na kaalyado ni Romualdez na may pinalusot nga pala sila talaga. Ang problema lang, grabe ang mga kawatan sa loob ng gobyerno at kongreso. Ang kakapal ng mga mukha nila. Sabi ni Ma'am Sinaida Lee, you are correct, ma'am. Kung sa China ito, kaya sa Taiwan, wala na po ito sa gobyerno. Kulong po ito sa Singapore, baka binitay pa mga ito, mga kababayan. So this is very revolting to the senses of the people and this is seriously dangerous. Sapagkat uulitin nila ito, kahit lagyan mo pa ng butik-tik ng mga CCTV camera, ang sesyon ng Vice-Cam, kaya nilang panusutan yan. Ang mga sindikato ay sindikato talaga yan. Kagaya po ng binabanggit nito ni Congressman Tere Ridon na dati itong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, party list niya, Bicol Saro. Hindi ko alam paano napunta ito sa Bicol Saro, pero ito ay komunistang teroristang urban operative. Nung naging representante ito ng Communist Party, NPA, NDF sa Kabataan Party. Pinalayas ito at sinipa ni Pangulong Duterte sa kanyang termino noon, isang taon lang siya halos, sa Presidential Commission for the Urban Poor dahil lakwatsera ang Tere Ridon na ito. No? Bakit lakwatsera? Hindi ko alam, basta yun ang sabi sa kanya, lakwatsera. No? Travel ng travel, business class pa. Nagalit si Pangulong Duterte nang malaman ito, pinalayas sila lahat. No? Mga kababayan. Ngayon, sinasabi niya, ipakita daw ang ebidensya doon sa mga nag-aakusa na ang mga pundong ito ay kinukurakot ng mga kongresista. Bugok mo. Sinong sindikato ang nag-i-issue ng resibo? Ang lahat ng transaksyon ng kickback, ng pagnanakaw, at mga pagpapalapaw, kung sa mga Ilonggo pa, chikiming, sindikato na pagkuha at pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga politiko at sindikato na mga kriminal, they don't issue receipts. Hindi mo ba alam yon, Tere Ridon? Mag-aral ka muna. Walang sindikato at mga kawatan sa pundo ng gobyerno na nag-i-issue ng resibo. Hoy, nanakawin ko ang 40% nitong aking pork barrel at ng aking mga projects na ito at ako din mangongontrata, itong resibo ko, bugok. Hindi ginagawa yan ng mga sindikato. Hahanapan mo pa ng resibo si Mayor Magalong. Hahanapan mo pa ng resibo si Congressman Ungab. Kasi gawa nyo yan. Gawain po yan ng CPP, NPA, NDF. Ang mga ganyang kasindikatuhan. May mga NGO sila, non-government organizations, na sila din po ang nagpuput up, nagsisilbing conduit
ng mga pagpapapasok ng mga pundo. Halimbawa, itong CPP, NPA, NDF, they were able to get mga almost 2 billion pesos noong kasagsagan po ng kalamidad at pinsala na idinulot ng Yolanda. During the Yolanda Typhoon, ang mga NGO na CDRC, CERNET, no? Makinig ka Terry doon, ha? CERNET, CDRC, ay mga NGO ito ng government organizations na hawak ng Communist Party of the Philippines. Dito pumasok ang mga international donations na galing Europe, na mga bansa, Amerika, at iba pang bahagi ng mundo kung saan po nagpa-fundraising sila sa gitna ng kalamidad at dalamhati ng mga mamamayang Pilipino, binagyo at nilunod na ng baha. Ang mga kulukoy kagaya nila, Terry Ridon, ay nagpa-fundraising sila noon, mga kababayan. At yan ang ginagawa nila. Ginagawa nila ng mga peke na resibo, ang mga paggamit nila ng pondo na bilyon-bilyon para gamitin sa CPP, NPA, NDF operations. Yan ay terrorism financing. Yan ang mga grupo na pinanggalingan nito ni Terry Ridon at uupo yata ito sa Tuwadcom 2.0. Kasi magko-convene daw sila at siya naman ang bumabanggit na ang mga kaso ng mga namatay o na-missing na mga sabungero ay malamang daw konektado sa war on drugs ni Duterte at kaya dapat imbestigahan sa Tuwadcom 2.0. Mga kulukoy talaga, no? Mga abusado at mga manggagatong, mang-uupat para lamang wasakin ang mabuting ligasiya na mga ginawa ng administrasyong Pangulong Duterte. Sinipa yan ni Pangulong Duterte kasi lakwatsera, waldas sa kaban ng bayan, yang si Terry Ridon, no? Na nagmamagaling, chairperson daw siya ng Committee on Public Accounts at magiging bahagi siya ng mga magko-convene ng Tuwadcom kasama po si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante. Ayos. Mga kababayan, ito, sagutin nyo muna ito. Papasok na ang budget deliberation ngayong August. No? Magsisimula na yan yung mga committee sponsorship, yung presentation of agency budget of all government agencies consisting of 3 branches of government. Ngunit, nagpalabas na po ng diskarte na propaganda statement si Martin Romualdez at ang Malacanang na babantayan daw dapat ng taong bayan, ang BICAM. Tama, babantayan dapat ng taong bayan yan, pero alam na namin na kaya niyong lusutan yan. Hanggat walang nananagot, walang nakukulong, walang nabibitay, at walang nasisipa sa mga kawatan na mga politikong ito, kayang-kaya pa rin nilang lusutan at sindikatuhin ang budget kahit anong bantay sa BICAM. Bakit? 24/7 ba na nakatutok ang taong bayan doon? Hindi naman Nagpapahinga din yon ang mga tao. At alam namin, diskarte yon sapagkat anong bantay man, kung kayo ay mananalakay talaga kayo para nakawin ang kaban ng bayan. Yan ang pananagutan ni Marcos sapagkat alam niya, sabi ni Lan Cabugnason, dapat bitayin ang mga ito. Ka Eric, I agree. Dapat bitayin ang mga yan, mga kababayan. Kaso wala tayong hatol na bitay sa Pilipinas. Pero pwede na rin po gawin yan sa panahon po na magkaroon ng reforma sa gobyerno. Kailangan pong magkaroon ng ganyang pananagutan to the point of death penalty dito sa mga magnanakaw na ito. Magbabalik na naman ang Tuwadcom, ka Eric, Gilbert de la Serna. Opo, tama po kayo, magbabalik na naman po sila at gagamitin nila ito para ipagpapatuloy ang pagwasak at pag-atake kina Pangulong Duterte, kina Vice President Sara Duterte. Pero dyan sila nagkakamali. The more na mag-aabuso at mag-display ng power and arrogance itong mga kulukoy na alipores ni Marcos at Romualdez, itong Tuwadcom nila, the more na minamahal at niyayakap ng taong bayan ang Duterte brand of leadership. Hindi po nila yan pwedeng baliin, mga kababayan. Yan ay katotohanan. Mantakin mo kahit anong atake ng Tuwadcom, Tricom, kung ano-anong mga binuhusan ng billions of pesos
para sa dirty propaganda attack against former President Duterte and the Vice President, hindi po nagmamaliw ang pagsuporta ng taong bayan. Bakit? Before the elections, 1 week before nitong May 2025, ang pinakamataas na trust and approval rating ng pinagkakatiwalaan na magiging leader ng bansa ang pinili ng taong bayan, Rodrigo Duterte. 63% approval and trust rating and confidence level of support ng mamamayang Pilipino. Si Sara Duterte, 58%. Si Marcos Colocoy, 23%. Si Martin Romualdez, 9%. Hinilot na yun, ha? At walang nagawa ang kanilang bayaran na Octopus Research. Octopus parang pusit, ano? Ginagamit yan octopus para yan sa sa mga ihaw-ihaw. Ginagamit yan sa mga pulutan. Yan po ang pulutan research nila na grupo na gumagamit ng mga research para magkaroon ng mind conditioning. Octopus Research. So maganda po itong binanggit ni Congressman Isidro Ungab na dapat po busisiin ano po ang mga ginalaw, ano po ang mga minaniobra dito sa protected accounts and protected funds like the special accounts na kung saan po na pertain ito para sa pagpapasiguro na ang mga calamity fund and emergency fund ng ating gobyerno ay hindi mawawala o hindi po namamaniobra. At ang isa, yung use of income fund na ang mga savings ng different agencies of government ay hindi dapat po ito sinasalaula at ginagamit para kurakutin. We will wait for the details of the expose na ngayon po ay inilabas panimula ni Congressman Ungab. Ayan. Maganda-ganda po ito, no? Okra Research. I like that. Sabi yan, Kimura Dolores, grabe ang mga korap sa ating bansa. Sa Japan, malaman kang korap, ipapupulis ka at ikukulong ka o kaya ipapahiya ka sa publiko. I agree sa ganyang sitwasyon sa Japan. Linalyn Bidico, na late ako ka Eric, mayong gabi. It's okay, Linalyn. No problem. Importante nandyan ka na. Good PM ka, Eric. Pagaling po kayo. And ingat always. Thank you, Rose Valley. Good evening ka, Eric from Singapore. Gina Ortiz, Virginia Malonzo, Crank Brothers Vlog. Ka, Eric, kumusta ka na? Kumusta daw sabi ni Claramon? Yeah, kumusta din. Thank you. Crank Brothers Vlog. My Jets. Shout out naman ka, Eric from Singapore, sabi ni Gina Ortiz. Edita Nakpil, wag ninyong pabayaan si Inday Sara. Thank you. My Paris, tumatatak talaga yung sinabi ni Toby na blank check. Yeah, isa pa yan. Yung binulgar ni Congressman Toby Chanco. Mantakin yung mga kababayan. Nakakatanggap ka pala ng message, no? If you will attend itong mga karaban-karaban ng serbisyo ni Martin Romualdez at ni Marcos, totoo pala ang pito-pito. 777. 7 million sa AX, 7 million sa AKAP, 7 million sa tupad. Bahala ka na. Convertible to cash. Wow! Ang galing! So kung every month 2 beses yan, edi ibig sabihin po, hindi bababa every month? Sa humigit kumulang 25 milyones ang napupunta sa mga alipores bawat isa ni Marcos at ni Romualdez. At yan ang dahilan kung bakit nagdurugo at nagkakaroon tayo ng tinatawag na chronic budgetary deficit o yung matagalan at tuloy-tuloy na pagkalugmok ng budget. Kaya utang tayo ng utang upang nakawin ng nakawin and then kunin ng kunin ang savings ng mga agencies of government upang ito ay itabon doon sa mga ninanakaw ng mga durubo na ito. Kaya inutil talaga ang gobyerno ni Marcos. Sapagkat hindi lang niya ito kinukonsente
Na hindi naman ito mangyayari kung hindi niya pinipirma ng budget. At kung binubusisi at talagang pinapanindigan niya na hindi niya papayagan ang pangungurakot kung hindi siya nagbibenepisyo mula dito. Kung ayaw mo, may dahilan. Kung gusto mo, may paraan. Yan po ang ginagawa nila. Kunwarian na ayaw. Pero sa totoo lang, ginagawa ng maniobra. The way these matters are being exposed right now by Congressman Ungab, by Congressman Toby Chanco, at iba pang mga nagsasalita na noon ay tahimik lamang sila. So hindi naman pala totoo na lahat ay mabibili ng pera. Mayroon pa rin pong hindi basta-basta ibebenta ang kaluluwa at pagkatao sa pera na ang perang yan ay ninanakaw naman sa kaban ng bayan upang ipangbili ng false or artificial loyalty. So malinaw po na may katotohanan itong mga binabanggit nila Senator Ping Lacson, 67 initial numbers ng kongresista, kontratista din. Mga kontratista na naging kongresista at kongresista na naging kontratista. Sila na rin po ang nangungontrata at kumukubra ng SOP nila na umaabot sa 40%. Sila rin po ang nagluluto ng sariling mantika ng mga kababayan natin sa sarili nilang kagagawan, nilulugmok nila ang buong bayan. But the principal accountability, bakit napatigil ito sa panahon ni Pangulong Duterte? Dahil kaya niyang panindigan, dahil kaya niyang labanan, dahil kaya niyang banggain, dahil hindi siya nangungurakot. Pero kung nangungurakot ka rin, at kasabwat ka ng mga mangungurakot, you will only use press release. Pero sa aktual na gawa, wala. Hanggang gawa lang. Kaya yung binabanggit na mahiya naman kayo sa ginagawa nyo sa mga pondo ng gobyerno, yun po ay publicity gimmick ni Marcos. Nothing happened, nothing will happen, nothing new. Sapagkat yan na po ang kalakaran nila. Kaya itinutulak nila talaga na ang taong bayan ay umalsa. Ang taong bayan ay lumaban, ang mamamayan ay manindigan at sama-samang kumilos upang kaladkarin sila mula sa kanilang kapangyarihan at palalayasin sila muli sa poder nila. Darating po yan, naniniwala ako. It will only be a matter of time. Nagaantay po yan ng trigger fuse ang taong bayan. That is a matter of our historical experience. Kapag na-trigger ang taong bayan, mabilis lang po yan. It will result into the so-called people power. At sana po pag nangyari yan, ay nakahanda po tayo na mailuklok si Inday Sara Duterte as the true constitutional successor to become the president, and we shall redeem our country and we shall reform the government and transform our society. Sana po mangyari yan. We hope and pray. That is the reason na tinatalakay po natin ito. Sapagkat kapag mulat ang taong bayan, mayroon po silang kakayanan na umunawa at iangat ang kanilang kamalayan, because the start of an action is the start also of consciousness. Kapag mulat at may pag-unawa ang taong bayan, madali po sa kanila ang magkaroon ng paninindigan at kumilos ng may pagkakaisa. Maraming salamat. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.